Noong nakaraang araw ay binabalita na itong si Martin Romualdez daw ay na-stroke. Ngunit ngayon lumalabas, may pinalabas na mga statement galing sa kanyang mga tagasunod, kanyang mga alipores, ay buhay na buhay pa pala itong speaker na ito. Itong Bluetooth speaker ng presidente. Buhay na buhay pa pala. At ayon pa dito na ito'y linilito lamang daw ang mga tao. At fake news. Paano nagiging fake news yun? Na yung sinasabing nakapost doon kay Jason Sa, di umano, na si Martin Romualdez ay na-stroke at dinala sa ospital. Ay pagtatanong lamang yon, di ba? Hindi yun confirm dahil nagtatanong lang si Jason Sa kung totoo bang na-stroke itong si Martin Romualdez at dinala sa ospital. Nako, buhay pa pala. Salamat sa Diyos naman para kung sakali na may pagkakataon na mananagot ito sa lahat ng mga kasalanan na kanyang ginagawa dito sa ating bansa. Buhay na buhay ang Bluetooth speaker ng kanyang pinsan. Bakit nasasabi nating Bluetooth speaker? Alam nyo ba yung Bluetooth speaker? Kahit na nasa malayo yung gustong makarinig ng tugtog, ay pwede niyang kontrolin yung speaker kung ano ang gusto niyang ipakanta. Ganon ito si Romualdez. Pinatugtog ni Marcos. At ito na ang balita mula sa PTV News. Go ahead, PTV News. Buhay pa ba itong si Martin Romualdez? Pinabulaanan ng opisina ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga malicious rumors na kumakalat sa internet na siya ay na-stroke umano at na-confine sa ospital. Bakit hindi nagpapakita? Ha? Bakit yung tauhan niya ang nagbibigay ng mensahe? Makasulat pa ba yun? Makagalaw pa ba yung kalahating katawan niya? Ay, nako. Magpakita siya. Siya mismo ang magsabi na okay ang kanyang katawan. Dahil karapatan dati na malaman ang kaapat na pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Dahil alamin natin, mahal natin yan kasi ikaapat na pinakamalaking opisyal dito sa Pilipinas. Magpaliwanag siya sa ating mga sambayan ng Pilipino kung okay lang ba siya. Dahil di man natin gusto kung may mangyari sa kanyang masama dahil speaker natin siya. Kay Head Executive Assistant of the Speaker Limuel Romero, walang katotohanan ang mga aligasyon na kumakalat. Aniya ito'y idinisenyo para umano i-mislead ang publiko at magpakalat ng confusion. Ano ang i-mislead doon? Bakit i-mislead? At anong purpose? At i-mislead ng mga kung sino mang gusto mag-mislead dyan? Ano daw ang purpose? Bakit i-mislead? Baka kayo ang gustong kami ma-mislead. Ano namang makuha namin diyan kung magsakit-sakitan siya. Tapos hindi totoo pa lang may sakit. Bakit nga ma-mislead? Gustong i-mislead namin siya. Naming mga sambayan ng Pilipino, bakit ma-mislead namin siya? Gusto naming i-mislead. Baka kayo gusto nyo kaming lutuhin. Dahil marami kayong problema sa ngayon Andyan yung nagbabadyang rally na pamumunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang yun, hindi lang Iglesia ni Cristo. Sa palagay ko marami.
Maraming relihiyon ang sasali dyan. Plus, DDE supporters pa. Plus, yung mga taong nagsuporta sa mga Duterte. Plus, yung, basta lahat-lahat na. Problema nyo yun. Baka, yun ang dahilan ng tuloy-tuluyan ng werpa. People's werpa. Baka hindi makahulugan ng karayom yung kalsada patungong Mindiola. Tuloy-tuloy sa Malacanang. Oh. Yun ang problema ninyo. Kaya nga kayo nag-meeting-meeting dyan eh. Kunyari pa kayong nag-fellowship. Pero, bakit hindi namin masasabing nagkukumahog na kayo at takot kayo? Bakit na may fellowship kayo agad? Tapos may manifesto pa kayong sinasabing full support kami sa presidente. Bakit po pag full support kayo? May problema ba? Ay, oo nga pala, problema pala yung rally na sinasabi natin. Yun pala ang dahilan kung bakit kayo fellowship kuno. Nako, wag na. Buti pa itong aking ngipin. Parang computer, may Windows. Kaya nga kayo stress siguro itong si Tamborero. Kaya nanghihina ang katawan. Baka hindi na stroke, nanghihina ba? Sa balitang ganon. Dahil marami mang silang mga alipores na siguro umabot sa kanila yung mayroong mga umaabot sa kanilang tainga na marami talaga ang aatin sa rally na yan. Magsaksak sinagol na yan. Meron pang KOGC, 7 million yon. Kahit 5 million lang. Plus Iglesia ni Cristo. Nako! Plus, yung mga private sector pa na ayaw sa inyo. Plus yung nagrarally na nandyan na sa EDSA. Plus yung pupunta pang mga taga Davao. Nako! Mga DD supporters pa. Alaka! Kaya nanghihina ang katawan ni Martin Romualdez ang Bluetooth speaker ni Presidente. Ituloy natin para matapos na ito. Na nangyayari. Binigyang diin ni Romero na nasa mabuting kalagayan si Speaker Romualdez at patuloy sa kanyang mga isinasagawang tungkulin. Kagaya na lang ng pagdalo ni Romualdez sa ilang official engagements nitong nakaraang Biyernes, kung saan present ang Speaker habang nilalagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang panibagong batas na Ligtas Pinoy Centers Act at Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act o RA 12077. Mababatid na ang dalawang bagong panukala ay para makatulong sa mga kababayan natin sa tuwing makararanas ng kalamidad ang bansa. Samantala, hinikayat naman ng Office of the Speaker ang publiko na tanging sa verified at official sources lang kumuha ng impormasyon hinggil sa mga lider at institusyon ng ating bansa para makaiwas. Okay. Dito na lang muna tayo dahil hahaba tayo eh. Yun lang muna ang ating ibabalita dahil yun lang din ang pinapakita ni mga tauhan ni Martin Romualdez. Buhay pa pala siya. At hindi siya nagpapakita muna. Nanghihina lang kanyang katawan dahil sa mga problema na darating sa next week ba or mga next week. Di natin alam. Nakabalita siguro sila na medyo delikado na sila ngayon. Kaya full support sila ngayon sa presidente. Full support nga sila. Dahil kapag nawawala yung presidente, paano na? Paano na ngayon? Todas! Saan kaya magtatago itong si Martin Romualdez, no? Pag nagkakataon. Nako. So, siguro, sa ibang bansa, or silang lahat, nako, wag na. Sige. Salamat na sa papanood ninyo at kung hindi ka ba nakabag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-hit na rin ng notification bell para ma-update ka sa mga gagawin ko pang mga video. Alright, magandang araw sa lahat ng mga kabirada. Babu!